'Di ba? Gusto niya mangaliwa, mangangaliwa at mangangaliwayan kahit nga minsan 30 years na kayong magkasama. O dahil may nakakita, hindi na nila may pagpatuloy, kaya kailangan na nilang i-end. Napag-usapan na natin siya sa isa sa mga Meghan rants natin. And nung time na yon, wala pa siya masyadong confirmation. And then now, confirmed that natuluyan na talaga ng bonggang-bongga. Naalala niyo yung pinag-uusapan natin si Sir Gabin at ang kanyang long-time partner. 7 years sila. And ngayon, kinonfirm na nila na talagang hiwalay na sila. Actually, I got a screenshot of a statement. Hindi naman yata statement nila ito or whatever. Pero parang sabi niya, gusto ko po humingi ng kapatawaran sa pamilya ko at lalong-lalo na sa pamilya ni Elma dahil daw sa sakit ng kanilang desisyon. I think meron ding statement yung si Elma about this, no, na yun nga sinabi nila na they are ending their relationship kasi talagang wala na, hanggang ganun na lang. May nakalagay pa nga dito na hindi biro ang 7 taon na saya at pagmamahal, kaya hayaan nyo ako ipaliwanag sa huling pagkakataon ng lahat. Nung nabasa ko yon, nag-stop na ako dun hindi ko na tinuloy yun. Hindi ko na tinuloy kung ano man yung statement. Basta yon. Yun na yun. Ayoko na, wag na nating tingnan kung ano man yung kwento. Pero, ayaw na makinig. Ayaw na makinig. Kasi parang totoo tuloy, di ba? O, di parang na-confirm ngayon na, ay, malamang totoo nga yung nakita ng mga tao na may kasama siyang ibang babae mag-travel. Tapos parang na-fuel up pa tuloy yung sinasabi nila na baka wala na talaga sila, gumagawa na lang sila ng content, mga ganyan. O, dahil may nakakita, hindi na nila may pagpatuloy, kaya kailangan na nilang i-end. Whichever is, we don't know. Theories lang naman yon kung ano man. Pero, ayun, hiwalay na si Sir Gabin at ang kanyang long-time girlfriend, ang kanyang partner, after 7 years. It happened after ilang weeks ba? Kailan ba natin pinag-usapan yung last time na sinasabi nila yun nga may cheating allegations itong si Sir Gabin? Last month ba yun? Parang last month yun di ba? Oh well, baka totoo talaga yung 7-year itch. Legit ba yun? Na pagka daw, I think una ata 4. And then merong 4 o 5, parang 4, tapos 7. Ewan ko, hindi ko alam. Pero may tinatawag silang ganyan, di ba? Hindi ko alam. I can't relate. I don't know if that's even true. And actually, hindi ako naniniwala sa ganun kasi ang tao kapag gustong magloloko naman yan, regardless kung gaano kayo katagal at gaano kayo kaiksi sa relationship. Right? Really doesn't matter. Kung gusto niyang maghanap, di ba? Gusto niyang mangangaliwa at mangangaliwayan kahit nga minsan 30 years na kayong magkasama. Ang bababae o mangangaliwa man lalaki yan. So, pinag-uusapan tuloy ng mga tao ngayon na marami naman na nga atang red flag dun sa relationship. Kasi like katulad nun, 7 years na sila. 7 years na sila pero parang hindi daw magawang mag-propose ni Sir Gabin sa kanyang partner to think na stable naman financially. So, bakit hindi pa rin? Guys, ganun talaga kapag hindi nakikita nung tao ang sarili niya settling down with that person, hindi talaga niya yan yayayain magpakasal. Hindi, kahit gaano kayo katagal, kung hindi ka, di ba, kung hindi mo makita yung sarili mo with that person, hindi ka yayayain yan. Kasi bakit merong mga kakakilala lang, wala pang 1 taon, niyaya ng magpakasal. Di ba? May mga kwentong ganun, yung antagal nung girlfriend niya, tapos may nakilalang bago after 3 months or a few months, nag-propose, kinasal. Pag hindi talaga niya nakikita ang sarili niya nakasama ka sa habang buhay, di ka niya yayayaing magpakasal. Kahit pa sobrang stable nyo na together. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell. para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to yes!